So, mapalad po tayo, no? Yung faithfulness ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag natin itong maliitin, huwag natin itong isnabin, no? Huwag natin itong baliwalain. Imagine that, yung inawit natin na awit ngayon, great is thy faithfulness. Yung mga nasa kalangitan na yan, they are joining. Nagkakaisa sila as witnesses. Mga saksi sila kung paano tayo binigyan ng privilege ng kanilang Creator na nag-create din sa atin. Yung privilege na binigay ng ating Creator, na Creator din nila, higit yung privilege na ginawa ng Diyos sa atin kaysa kanila. Ito lang yung pag-create ng Diyos sa atin in His likeness. Hindi man sila nilalang ng Diyos in His likeness. Ito lang pag-create ng Diyos sa atin as children of God. Sila hindi man matawag na children of God. Ito lang pagbigay sa atin ng privilege to be heir of His kingdom. Hindi man sila manununod sa gingharian sa Diyos. So, kaya lagi tayong magpasalamat, magpuri sa Diyos. Huwag natin talagang kaligtaan. So ano ngayon ang gusto ng Diyos sa buhay natin para hindi na tayo mawala sa Kanya? No? Basahin natin. Pastor John Mark, I gave you the verses. Pakibasa sa Psalms 119, verse 4 hanggang 6. Praise the Lord. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. O that my ways were directed to keep thy statutes, then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. Ayan. Kung inutos ng Diyos, no, sa mga planeta na yan, na huwag kayong mag-iba ng inyong direksyon, ng inyong path. At alam natin, itong mga planeta na ito carefully obeyed the Creator. Until now, nandyan sila. It is being hung in the space. It is being moving in their directions. Nandyan, preserve sila. Hindi sila nagkaroon ng tinatawag na cosmic disturbance. Intact sila, preserve sila. Now, how much lalot na tayo. Lalot na tayo. Mag-careful tayo. Kaya sinabi diyan, thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Kasi ang mangyari kasi, yung mga planeta na yan, pag hindi yan nag-obey sa Diyos, sa kanilang matatawag nating as they are being made, na dito sila magdaan, ito ang kanilang lahat na. Pag hindi yan magsunod, wala. Magkakaroon talaga ng cosmic disturbance. Putok yan sila lahat, mag-umpugan yan sila lahat. Magkakaroon talaga yan ng grabing kasiraan. Tayo pa kaya? Anong winawarning ng Diyos sa buhay natin if we disobey our Creator? We will be punished with eternal punishment. Bakit? Ibinabaliwala natin yung privilege na ginawa ng Diyos ng ating Creator. Imagine that. We are most privileged more than them. And yet we ignore, and yet we disregard, and yet we do not believe, and yet we refuse to avail because of our unbelief. Kaya wag natin sayangin ito. Time will come, pag tayo ay nagpatuloy, nag-keep ng kanyang precepts diligently, God will honor us more than them. Paparangalan tayo ng Diyos higit sa mga nandyan sa heavenly bodies, which the people amazed and wondered how they are being beautifully made.
And yet, mas nag-a-amaze pa pala sila sa atin. Mas nagwa-wonder pa pala sila sa atin dahil sa privilege na binigay ng Creator nila. Kaya, mapalad tayo. Kaya, tingnan mo yung mga salita ng Diyos. Pag talagang titikan natin ng husto yan, maintindihan natin bakit kaya ito inuutos ng Diyos. Why? He commanded us to keep His precepts diligently. Bakit? Ang kailangan lang ng Diyos sa atin is obedience. Yung pagpasakop, yung pag-obey sa Kanyang precepts, yung Kanyang mga statutes. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. Kung itong mga planeta na ito were directed by God to keep their path. Ingatan nila yung path nila na nilalakaran nila, iniikutan nila para hindi magkaumpugan. Tayo higit lahat, tayo pa kaya. Hindi niya tayo bibigyan ng guidance, hindi niya tayo bibigyan ng direction to keep His statutes. Lalo na tayo. Bakit? Fragile tayo eh. Anong fragile? Ibig sabihin yan, pag hindi natin naingatan ang kanyang instruction sa buhay natin, magkakaroon tayo ng eternal loss. Yung bang kataluhan na walang hanggan, which can never be recovered forever and ever. Yan ang ayaw ng Diyos mangyari sa atin. Na tayo pa ang nilalang sa kanyang image, tayo pa ang nilalang sa kanyang likeness, tayo pa ang nilalang which the most privileged, tayo pa ang mapahamak. Tayo pa ang hindi kumikilala sa Kanya. Tayo pa ang matigas ang puso na ayaw mag-recognize sa Creator. Pero, tingnan mo naman, sulit naman din ang parusa. Huwag nating don't dare to fight against your Creator. Huwag nating subukan. Do not provoke Him to anger. Kaya mapalad tayo. Bakit? Kinuha niya tayo sa iniquities. Kinuha niya tayo from the hand of Satan. Kinuha niya tayo from darkness. Nilagay niya tayo sa liwanag. Stay on that way. Stay on that path. Praise the Lord. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. Then I shall not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. Ano hindi ka mapahiyaan? Hindi ka mapahiyaan meaning to say, the consequence of sin is shame. Why Adam and Eve covered their bodies after they have sinned, after they have committed transgressions against the commandments of God? Bakit nag-cover sila ng katawan nila? Because they have felt the shame, the consequence of their sin. See? So, para hindi tayo mapahiyaan, time will come, but we shall be glorified, we will be magnified, we will be exalted above all by our God. Then, respect all His commandments. Praise the Lord. Not only some, but all His commandments. Basahin natin ang Deuteronomy 11 verse 22. For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you, to do them, to love the Lord your God, to walk in all His ways, and to cleave unto Him. See, makita ninyo what is His motive, what is His purpose, what is His plan for you, plan for me. Anong plano ng Diyos? Anong purpose ng Diyos? Na huwag tayong mahiwalay sa Kanya. Huwag tayong mawala sa Kanya. Huwag tayong
maputol sa ating relasyon sa Kanya. Kaya ang sabi dito, for if ye shall diligently, you know word diligent, talagang masinop, nagsikap ka talaga. You exerted your best effort to keep all these commandments para maingatan natin lahat ng Kanyang mga inuutos sa buhay po natin na inutos niya sa atin para gawin. So itong utos ng Diyos, hindi ito inutos just to be heard, para marinig mo lang. No. That ye may do them. Para gawin natin. Praise the Lord. Para ma-apply natin sa buhay natin. To love the Lord your God, to walk in all His ways, and to cleave unto Him. See, ilang balik-balik na dito yung all His ways, all His commandments. Love Him with all your heart. Cleave unto Him. Pag sinabing cleave unto Him, dumikit ka na sa Kanya, manatili ka na sa Kanya, mag-abide ka na sa Kanya, huwag ka nang mahiwalay sa Kanya forever and ever. Yan ang objective ng Diyos sa buhay natin. Kasi alam ng Diyos, disobedience na magbibigay sa atin ng brand that will name us as a sinner. Yung pag-disobey natin sa Kanyang commandments, ito yung maghahatid sa atin na tawagin tayong mga sinners. So, sin separates from God. Kaya ayaw ng Diyos na mahiwalay tayo by our transgressions, disobedience, by not keeping His commandments. Pero, ang gusto ng Diyos sa atin, keep all His commandments and cleave unto Him. Pag sinabing cleave unto Him, hindi ka na ma-separate. Hindi ka na mahiwalay diyan sa Kanya. Huwag kayong tumitik sa mga panandaliang ligaya, panandaliang karangalan, panandaliang sarap, panandaliang kayamanan out of iniquity. Huwag tumitik dyan. Huwag kang ma-attract dyan. Panandaliang kasarapan sa buhay, sa pamagitan ng iniquity, sa pamagitan ng pag-transgress sa kanyang mga statutes. Huwag talaga. Huwag magpadala. Alam niyo ano ang pinakahabilin ni Jesus Christ bago siya pumunta doon sa langit, balik? Alam mo, mahalaga ba yung bang last moment mo na dito sa mundo, tapos meron kang habilin, yan ang para bagang tao, may nanay ka o tatay ka, nasa deathbed na siya, nasa kamatayan na siya ng higaan. Maghabilin yan sila eh. At wala silang ibang hinahabilin, yung at most important para doon sa iiwan nila. Minsan ang iba na, anak, makinig kayo lahat. Malapit na mamatay eh. 8 kayo lahat na aking mga anak. Huwag kayong mag-away-away ha. Mga important yun. Anak, 8 kayo lahat. Pare-pareho na kayo nagkaasawa, may mga anak na rin kayo. Magtulungan kayo. Yung mga ganon na habilin. Lasting, benefits. At anak, meron akong inilibing na gold bars, 8 yun. Tig-isa kayo noon. Ha? Huwag kayong maglamangan sa isa't isa. Ay, mga ganun yan eh. Yung mga mayayaman. Anak, yung napundar ko na negosyo at property.
Pangalagaan nyo yan, ha? Ngayon, kung mahalaga yan, ano pa kaya mas mahalaga pa yung hinahabilin ng ating tagapagligtas? Negosyo, mamatay ka man din. Pera, mamatay ka, iwanan mo man din. Yes, you may benefit and enjoy the so-called benefits, pero wala rin. Tatanda ka rin, mamamatay ka rin. Pero pag ang ating Panginoong Hesukristo magbigay ng habilin, remember that is eternal benefit. That is eternal riches. That is eternal goodness. Hindi na yan mawawala sa buhay natin. So, mas importante yung hinahabilin ni Jesus. Kaya yung habilin ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga disciples bago siya bumalik. This is very important matter. Ganun din yan. Binibigay niya rin sa atin yan. The same. Basahin natin. Matthew 28 verse 20. Praise the Lord. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ayan. Di ba nag-derive itong habili ni Jesus sa mga verses na nauna na ating binasa? Doon nag-derive. Pag sinabing doon nag-derive, doon ang basihan ni Jesus Christ. Keep all His commandments. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Hindi siya iiwan sa atin even a single minute or second. Even unto the end of the world. Wherever you go, whatever you do, basta obedient ka sa lahat ng kanyang commandments, sasamahan ka ng Diyos. Even unto the end of the world. Hindi ka hihiwalayan ng Diyos. At kung sakaling mamatay ka man sa physical, kung dadaan ka, hindi ka makasama sa mga buhay na marapture sa kanyang pagbalik. Unahin ka ng Diyos, gisingin para i-redeem ka. Kunin ka sa mundong ito. You will be meeting Him in the air. And you will have everlasting goodness, blessings of God. Pagdating ng millennium year, 1,000, reign of Christ on earth, isasama ka ng Diyos. Praise the Lord. So, this is not a small matter. This is not a small thing. Kaya yung mga stars dyan, they are so amazed of the privilege na yung faithfulness ng ating Creator na ginawad niya sa atin. Parang kung sabihin na lang, parang inggit sila ba sa atin. Unang-una, wow, human being created in the likeness of Him who made us. But we are being made para lang tayong dekorasyon sa langit. Samantalang sila, made in His likeness. Samantalang sila, made as heir of His kingdom. Wala yan sa kanila. Sa atin meron. Praise the Lord. Kaya hindi natin pwede itong... Sayang kagabi, hindi ako nakarinig ng mga testimonies ninyo. Pero nung pagbaba ko sa sakyan kagabi, meron akong narinig na nag-testimony yung anak ni Brad Kaloy. Ang narinig ko lang doon na nag-request daw si Brad Kaloy ng exemption letter from wearing pants. Yun lang, I tried to open the door to continue to listen what she is talking until the end, pero hindi ko na nagawa yun. Hindi ko na naabutan yung ending. Ang narinig ko lang while I was passing by dito sa inyong presensya nung paikot kayo dyan. Narinig ko lang na nag-expect na daw siya na bagsak na siya sa kanyang
PE kasi hindi naman siya nag-cooperate. Until such time, nag-ask ang papa niya sa akin ng letter to explain to her teacher. But she herself expected na niya na ibabagsak siya. Yun lang ang narinig ko. Kaya kagabi nakipag-fellowship ako dito kay Sister Kisha kasama ni sino yun? Yung nagkasakit, Maymay, Jimayma. Sabi ko, narinig niyo kagabi yung testimony ni Archaga, anak ni Archaga. Ito pala si Kisha, narinig niya lahat. Doon ako nag-inquire sa kanya. Yung pala, yung letter na nagawa natin, nakarating doon sa teacher, binasa, tapos it resulted, binigyan siya ng magandang grades. Praise the Lord. So, sa ganun na mga ihimplo, do not exchange your privilege as daughter and son of God, which is obedient to all His commandments. Huwag nating ipalit yan. Tingnan mo si Gaygay, Abigail, katakutan. Hindi siya natakot sa teacher, hindi siya natakot ibagsak nung siya ay nag-aral sa UM ng, I think, high school siya kasi nag-college siya sa USP. Fourth year high school na siya. Hindi niya pinasukan yung PE niya kasi useless man, hindi man siya. Yung letter na ginawa ko, hindi man inonor. UM kaya. Ang laki kaya ng school. Mawala man yung estudyanteng isa, hindi sila mapurdoy. So they don't respect any students that would not abide in their rules. Yun lang. Denied yung explanation natin. Hindi nila na-respect yung freedom of religion natin in spite of may law na tayo. But Sister Abigail stood to be obedient to all the commandments of God. Praise the Lord. Until na nagpirmahan na ng clearance para bago mag-graduation, cleared ka sa lahat ng subjects, sa lahat ng teachers, wala kang utang, wala kang hiniram na books na hindi mo, alam mo naman clearance, naranasan ko rin yan when I was high school in Davao City High School. Doon na siya sa PE. Wala siyang grado. Wala siyang grado. O hindi siya makagraduate. Magpa-pray sa akin. Brad Chit, alam mo, hindi pa naman kami tinaguri ang pastor at that time. Pray, mag-pray. Prayhan mo ako. Anong gagawin ko? Kasi hindi ko na pinasukan yung PE ko. I don't have any grades from first grading hanggang. Doon ko na lang na-feel yung pressure sa clearance na. Yun, sabi ko, sige. Ang leading ni Jesus sa akin, as your teacher, mag-project ka. Yun lang. Ma'am, I'm very much willing in exchange of my absences and wala akong cooperation sa PE because ayaw kong magpantalon. Can you give me project para lang at least may grado man lang ako, ma'am. Alam mo ang inas ng kanyang teacher? Okay, Guy, bumili ka ng 2 bola ng volleyball. Ako na bahala sa grades po. Alam mo, ang final grade niya sa PE, total ng 98. Praise the Lord. Indication yan that God is alive. God controls all the heart of that are in authority. Lahat yan. So if you are obedient to all His commandments, hindi ka iiwanan ng Diyos. Praise the Lord. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Pero
kayo mga estudyante, hindi man lang kayo mag-request ng letter. Pag yung letter nyo dininay, suot kaagad kayo ng pantalon. Yung pala, pahili-hili lang kayo, kunwari ayaw nyo magpantalon, pero gusto nyo pala. May mga ganun eh. Paatik-atik lang ba? Pero yung pala, ayaw mag-respect sa commandments ng Diyos, sa statutes ng Diyos. Pakunwari-kunwari lang. Tapos magpunta sa school, magbaon ng mga damit ng mga pinagbabawal ng Diyos, mga miniskirt, mga short pants, doon na maglantad. Pagdating ng simbahan, ang haba-haba ng palda, pagdating doon sa labas, saan ba natin ipakita yung liwanag dito sa loob? Di ba sabi ni Jesus Christ, yung 99 na hindi nangangailangan ng kaligtasan because they are not being lost. Iwanan mo yan. They don't need your service. Saved na sila. Huwag mo ipakita dito sa loob. Nandito na yung mga faithful children. Doon niya ipakita sa mga lost. Doon niya ipakita yung modesty ninyo. Doon niya ipakita ang obedience ninyo. Kasi mas nangangailangan sila ng isang may paninindigan. Hindi kayo baliktad. Praise the Lord. Or kahit saan ka. Even unto the ends of the world, obedient ka sa lahat ng kanyang mga commandments. Alam nyo ba paano dinescribe yung ating obedience, pagsunod sa lahat ng kanyang commandments? Anong mapansin nyo sa tao na utusan mo? Tapos pag kunin mo yung baso doon, imisin mo at dalhin mo sa hugasan mo. Pag makita mo yung action ng inutusan mo na nakaupo, kunwari, gano'n. Pag utos mo, ang kilos niya, ang tagal makatayo, parang kontra gusto. Tapos, kung magtayo, ang bagal. Kung magkilos, parang may arthritis. Alam nyo ba kung paano dinescribe dito yung ating obedience? Hindi, ganun. Basahin natin. Psalms 119 verse 32. Praise the Lord. I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. Yan. Run. Pag yan ang response mo sa commandments ng Diyos, you will run. Meaning to say, out of all your willingness, out of your gladness, out of your gratitude, out of your thankfulness to your Creator, anong iutos niya sa iyo? Takbo ka kaagad. Bilis ka. Praise the Lord. Ganon. Hindi kay nakikinig ka sa mga preaching sa mga pastors kung saan ka na branch ng holy place. Tapos ang bagal ang takbo ng willingness, yung obedience mo sa lahat ng mga sinasabi dyan sa banal. No, wag. Kailangan mabilis ka. Yan ang gusto ng Diyos. Bakit? When thou shalt enlarge my heart, pinalaki mo yung puso ko. Pinataba mo yung puso ko with all benefits, with all good promises, with all assurance, with all provision, with all protection, with all, lahat ng mga privilege, pinataba mo yung puso ko. I have so much from you. I have more than enough from you. So therefore, I will glory, honor to your name by keeping your commandments. Mabilis ka. Praise the Lord. Ganun. Kaya, ganun ang dapat nating gagawin. At humingi tayo lagi ng tulong sa Diyos na makip natin ang kanyang commandments kasi limited lang yung kakayahan natin. Do not trust to yourself, but ask assistance from Him. Ask help from God. Praise the Lord. Oo. Basahin natin.
Psalms 119 verse 173. Praise the Lord. Let thine hand help me, for I have chosen thy precepts. Yan. Huwag kang proud na, I don't need the help of God. I don't need any counsels from my fellows. I don't need any suggestions. I don't need. I can do it by myself alone. Ang yabang mo naman. Ayaw ng Diyos yun. We must be humble and always ask God's help. No? Tingnan mo yung na-assign ako dito sa kongregasyon na ito, Davao Congregation. Kaya nung nagkaroon kami ng mid-year conference, pinasulat kami. Ha? Pagtapos pinasulat, pinapanood kami ng video clippings na secretly without our knowledge, ang government natin na naggawa ng program na yan, nag-ask pala ng video clippings. You have to say something about your pastor. Narinig namin yung mga members ko na nagsali sa kanilang sinasabi. Then, yung sinulat pala namin sa papel, we are going to read it or speak before my congregation, before our own congregation. Diba, binasa ko last Sunday? Praise the Lord. Anong unang challenge pagharap ko dito sa Davao Congregation? Imagine, I was 23 years old at that time. I'm too young to handle Davao Congregation. Kasi ang nag-handle sa kanila, si Pastor Samuel Gabre. Mataas yung standard ng paggamit ng Diyos sa kanya. Samantalang ako, napakaliit ng experience ko. And wala akong kakayahan. So anong ginawa ko? I asked God's help. God said, if you lack wisdom, let Him ask. O di, by the grace of God, by the mercy of God, na-handle ko ang Davao Congregation. Praise the Lord. Na-satisfy sila sa Word of God every day, every night na may service dito. Because you ask help. Di ka nanalig sa sarili mo. Yan ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Psalms 119 verse 80, ano pong sinabi dyan? Praise the Lord. Let my heart be sound in thy statutes, that I be not ashamed. Yes. Kailangan yung puso natin sound in His statutes. Anong sound? You are not being confused. You are not being afraid. You are not being frightened to keep His statutes. Tingnan mo si Shadrach, Meshach, Abednego. Matindi kaya yung parusa. Lahat ng mga sakop ng aking kaharian dito sa dakong ito. In the day of the dedication of my golden image, sabi ni King Nebuchadnezzar, the moment you hear all kind of music instruments that shall be sounded, pag marinig yun na yung trumpeta, yung cymbal, kung lahat ng mga strings, pag marinig nyo na yan, then that is the time you bow down. Drop yourself to the ground and bow down before my golden image. Sino man sa inyo mahuli, the same hour, tapon ko sa fiery furnace. O di ba? That is so frightening, nakakatakot. Pero wala, hindi sila natakot. Sound yung kanilang isip sa mga statutes ng Diyos. Praise the Lord. Hindi kayo pagsabi ng maestra, alright, kayo mga estudyante, pag hindi kayo nag-join sa sayaw na isasayaw natin, wala kayong grade, wala kayong grado. Kailangan sound yung isip mo. Sabihin mo, well, God is my promotion, God is my future.
Why should I transgress His statutes? Alam mo yung sayaw? Dancing, that is another kind of alluring. You know, allure? You're enticing. You're seducing someone. Siyempre, pag mag-dance ka, yung boobs mo magkilos-kilos. Pag mag-dance ka, yung puwit mo, mag-ano talaga yan, mag-move talaga yan. And that is how Satan allure the viewers. Kaya yung mga TikToks, paborito ni Satanas yan. Para mag-allure, para mag-seduce, para mag-attract ng mga tao to lust after. Para mahulog ka dyan. You must understand why are this. Sometimes young people asking themselves, why is this being prohibited? Is there any wrong with this? Yes. Meron. May ano yan. May something yan itatapon doon sa mga viewers na magkakaroon sila ng evil thoughts. Praise the Lord. Ganon. Sports, bakit bawal ang sports? That is just for exercise, that is for so and so. No, that is gambling. Pustahan yan. Pustahan yan. Sabihin ko po sa inyo. Maraming involved dyan. And aside from that, sports, siyempre you are wearing something attractive to the viewers. Ang daming ano dyan. Bakit bawal ang sine? We are just viewing the story of the people that is being created by the director and by the producer and being performed by the actress and actors. Why is this prohibited? Oh, I tell you. Ilang percentage ng nudity makita mo dyan. Ilang percentage ang kissing scene makita mo dyan. Ilang percentage ang violence makita mo dyan. Hindi ba yan alarming sa ating mind, sa ating isip? Of course, yes. It defiles makakarumihan. Di ba? Kung laliman lang natin, pero hindi yan pinapakita ng dyablo. But I tell you, there are hidden evil na tinatago. Kaya hindi mahinto yung rape, hindi mahinto yung fornication, yung adultery, lahat ng mga lustful kasi lagi pinopromote ng dyablo. Don't ever participate with the devils. Kaya, kailangan sound yung ating mind sa kanyang statutes. Praise the Lord. Hindi tayo tuliro, hindi tayo parang lasing, na walang direction, hindi marunong mag-explain, no, you have to. Kailangan, tinan mo, magsagot si Shadrach, Meshach, Abednego. Sound talaga yung mind nila sa statutes ng ating Panginoong Diyos. Pag sinabing sound, sure, certain, and firm, talagang di mo siya matitinag. Basa pa, 1 John 2:28. Praise the Lord. And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. See? There is scheduled coming of Jesus. Whether you are dead or buhay ka, asahan mo, hindi ka mapapahiyaan. Basta nag-abide ka sa Kanya, faithful. Hindi ka humiwalay sa Kanya. So kaya, lahat kayo mga young people, anumang madadaanan ninyo. Yung mga anak ko, nag-asawa na lang yan sila, never yan nagpantalon sa school. Never yan na-engage. Nakapasa man lagi. Praise the Lord. Oo. Bakit? Nakapasa. Naka-graduate ng kolehiyo by the grace of God. Nakapasa sa dapat nilang pasahan. So, it's up to us. No? Nasa atin yan. Kung ang kayo mga young people, kung talaga mag-obey kayo sa Diyos, kahit i-disapprove pa yung letter natin sa kanila, still you will stand faithful. Then God will do it for your
goodness and benefit. Praise the Lord. Kaya sabi dito, little children, this is the young ones, can be. Abide in Him. Don't be moved. Don't be taken from Him. That when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Yan. Kung nasa libingan ka, resurrected ka to meet Him. Pag buhay ka, in a twinkling of an eye, you will be caught up into heaven. Hindi ka mapapahiyaan. Basa pa, Psalms 119 verse 128. Praise the Lord. Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. Yan. Lahat ng commandments ng Diyos, this cannot be go wrong. Hindi ito magkakamali. This is right. This is correct. This is appropriate. This is standard. This is holy. This is righteous. I-consider mo yan. Tapos, at the same time, you have to hate every false way. False way. Not the right one. Not the correct one. False way, it is out of lie. Yung kasalinungan ba? Sinungaling. Hindi totoo. Ano yan ang jablo eh? Money-over ng jablo yan. I-hate mo lahat yan. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Naranasan ko nga na inutusan ng tatay ko kasi pagdating ko sa holy place, negosyo na namin dyan sa San Pedro magbinta ng pagkain. Paggabi, nagsiserve kami ng beer sa mga abogado, mag-meeting dyan, samahan ng Batanggenyo, mag-meeting dyan, samahan ng announcer dito sa Davao, mag-meeting dyan sa aming tindahan kasi masarap magluto yung nanay ko ng pulutan. Yung mga law offices dyan sa area namin, dyan sila. Meron man kaming intercom, kinabitan kami ng law office para kung mag-order sila, intercom lang. Ganun lang. Sinagot ko. Hey, order kami dito ng 8 beers na malamig. Uy, hindi na ako naghawak ng beer at that time eh. Yung tatay ko nandyan, nagmi-meeting sa samahan ng mga Batanggenyo. Kasi Batanggenyo yung tatay ko. Isa rin siya sa officer. Wala akong mautusan eh. Wala akong mautusan. Wala ang mga kapatid ko. Wala lahat. Nag-ano po ang EDI Law Office ng 8 beers, malamig daw. Ihati mo. Ay tay, di ba? Nag-usap na po tayo. Pahati rin naman ako ng isang truck na soft drinks. Pero ni isang bote na beer, hindi na po ako maghawak at mag-serve. Kasi I am a pusher doon sa pinagbabawal ng Diyos. Ay alay, alam yung tatay ko Batanggenyo. Ay alay, hindi ka naman iinom yan eh. Ihatid mo nga yan. Pagsubok yun sa buhay ko. Whether ang isip ko sound ba sa kanyang statutes. Either mag-abide ba ako kay Jesus Christ o hindi. Hindi ko talaga hinatid. Anuhin man ako ng tatay ko, pahiyaan ako, pagalitan, bulyawan, never mind. As long as I can abide in my sound sa statutes ng Diyos. Alam mo sino naghatid? Tatay ko. Nagmuka akong walang mudo, nagmuka akong bastos, nagmuka akong walang respeto. Sa harapan ng mga samahang Batanggenyo, nagmumuka akong bad son. Imagine, tatay mo ang maghatid because you refuse. Hindi ko naman siya inutusan. Wala naman siyang utusan niya yung mga kasama niya sa Batanggenyo. Siya na mismo. Praise the Lord. Parang si Shadrach, Meshach, Abednego. It turned out parang wala silang respect sa hari. It turned out parang wala silang
submissiveness. Merong above them eh. Kaya pag mag-abide tayo kay Lord Jesus Christ, He is above all. Huwag kang matakot. Ano nangyari at the end? Ang tatay ko naligtas. Praise the Lord. And he himself testified. Akala ko si Chito ang mali noon. Ngayon, napagtanto ko, siya pala ang tama, ako pala ang mali. Oh, di ba? Right is right, wrong is wrong. Kailangan sound yung isip natin. Praise the Lord. Okay. So, esteem all His precepts concerning all things to be right. You are in the right place. Huwag kang matakot. Last verse. James 2:10. Praise the Lord. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Yan, tandaan natin yan. Bakit yung mga unang verses laging indicate doon all His commandments, all His precepts, all His ways? Jesus said, teaching them to observe all what I have commanded you. Puro all. Hindi some. Hindi part of it. Hindi all. Kasi, yung 10 Commandments, kung sinunod mo yung 9 and you offend in one law, in one point, you will be guilty of all. Kaya, useless. Kaya, ang requirement ng Diyos sa atin, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy strength. Para complete. Hindi tayo mapapahiyaan. So, ganun ka-importante. That is why diligently gawin natin ang kanyang mga precepts. Dinadirect tayo to keep His statutes para hindi tayo mapapahiyaan because we respect unto all His commandments. Amen? Praise the Lord. Minsan si Hans magsabi sa akin, Pastor, sa eskwelahan ba, samo kayo? Ano man, Hans, daghang kay yaga-yagaon, daghang kay mga nagabuli. O unsa may gihimo nimo? Ampo lang ko, hilom lang ko. Hindi siya nagjo-join. Pray lang. Digo, tama yan Hans, huwag kang makipag-saw-saw sa kanila. Kung ibubuli kanila, gina. Hindi nyo ba alam when I was high school, pagdating ko sa holy place, nag-change yung buhay ko. Dati magdamit ako sa school, yung button ko hanggang dito sa tiyan para makita yung kuno ng mga ribs. Hindi muscle, ribs. Mga buto. Tapos yung damit ko, talagang pinupol ko talaga yan para makita yung mga payabangan ba? Para sabihin, meron tayong gilas. Nung dumating na ako sa holy place, behave na ako, formal na lahat. Lalo akong binubuli. Hindi naman ako ganito. Wala naman. Bawal na yan sa atin eh. Sampalin ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero wag lang yung binangkal, kaya makabukol din yon. Wag din. O kaya, wag din yung matitigas. Alam mo anong bullying ni ginagawa nila sa akin? Pag mag-approach na ako, punta kami na ibang room sa Davao City High School. I was 4th year already. Yung mga barkada ko noon na mga galasgaw, magsigaw yan. Tapos, magsigaw ng something ganyan. Tapos luhuran ako, tapos mangoros. Father! Tingin na yung mga school. Tapos, yung pala, gagawa lang nila ako ng yaga-yaga ba, bully. Magluhod yan sa akin, mangoros yan sila. Kasi ang tingin nila sa akin, parang pari na daw. O di ba? Huwag mong sabihin, kung ganito man lang ibubuli ako, ibabalik ko na yung anyo ko. No. Abide in Him. Praise the Lord. Yeah, abide ka lang. Kaya, I hope and pray na kayo na mga young ones,
Huwag yung kalimutan yung privilege galing sa langit. Don't exchange it for anything. What can Satan offer to you? That's nothing. Remember, Jesus was offered, but hindi niya yan pinansin. Kaya ganoon din sa buhay natin. Kung ano yung ino-offer ng totoong Diyos, na totoong privilege and blessing, doon tayo maniwala. Amen? Praise the Lord. Amen? Magsitayo po ang lahat.